Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay analyst warns of potential 20% dip in Bitcoin price. Targets $34,000 before halving. Kaya yan, meron na pong isang analyst ang naglabas ng kanyang prediction na mukhang si Bitcoin ay magkakaroon daw po ng 20% na pagbagsak sa kanyang presyo. At ito po ay pwedeng posibleng bumagsak hanggang sa mababang presyo na $34,000. At posible daw po itong mangyari bago po ang inaasahan nating lahat na Bitcoin halving event. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaban po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay while Bitcoin struggles to maintain its footing at $42,500, a long-standing technical analyst has argued that BTC could be heading towards a consequential decline, potentially tanking to $34,000. Kaya ayan, ayon po sa isang analyst, technical analyst, ayan ay mukhang nahihirapan daw po si Bitcoin na ma-maintain yung kanyang kinatatayuan na presyo nandito sa $42,500 at mukhang babagsak po siya. Kakaroon daw po ng consequential decline at mukhang yung kanyang pagbagsak or decline na ito ay mukhang aabot hanggang dito sa $34,000 na presyo. The foundation of the bleak outlook rests on suggestions from Bitcoin's historical pattern, particularly those established before halving cycles. Notably, Bitcoin's next halving is just 3 months away. Kaya yan, nalalapit na po ang yung inaabangan po nating magaganap na Bitcoin halving event. 3 buwan na lamang po ito. Yan, sa Abril po yan or April. In a recent post on X, technical analyst Titan of Crypto highlighted a recurring pattern in Bitcoin's price performance surrounding halving events. Kaya yan po ang technical analyst po rito na naglabas ng kanyang prediction ay walang iba kundi si Titan of Crypto. Yan. Specifically, the analyst pointed out that Bitcoin traded at approximately 50% of its previous all-time highs at the point of halving in the past cycles. Bitcoin prices at past halving. Yan, ito naman po yung mga naging presyo raw ni Bitcoin itong nakalipas na halving. Ayan, data from market tracking resources indicated that ahead of Bitcoin's 2012 halving, the cryptocurrency had reached its peak at $26.9 in November 2011. Nonetheless, when the halving occurred on November 28, 2012, the asset had retreated to $12.53, marking a decline of approximately 53.4%. Kaya yan po yung kaganapan na sa naging performance ni Bitcoin nitong nagkaroon ng Bitcoin halving event nitong nakalipas na taong 2012. Ayan, itong si Bitcoin ay noong mga November 2011. Ayan, bago pa mag 2012 ay umangat po si Bitcoin sa pinakamataas na presyo niya dito sa $26.9. Ayan, ngunit nung natapos na po yung nung naganap na po yung Bitcoin halving ay noong November 28, 2012 yan ay mula po sa $26.9 ay ito po ay umatras hanggang dito sa presyong $12.53. Kaya nagkaroon po siya ng
decline na nasa 53.4%. Remarkably, the 2012 halving event laid the foundation for Bitcoin's subsequent peak at $1,238 a year later. However, the asset experienced a downturn. Kaya yan. Ngunit sabi raw dito ay yung 2012 na event na ito ay ito raw po yung parang nag-laid or naglatag sa pundasyon ni Bitcoin, ayan, para magkaroon ng presyo na $1,238. Ayan, a year later, pagkatapos po ng taong na ito or yung sumunod na taon nito. Kaya ayan, yung base po sa performance na ito ay nakaranas muna si Bitcoin ng downturn bago siya sumabog. It had a price between $550 and $663 in July 2016, coinciding with another reduction in Bitcoin mining rewards. This was essentially another 50% drop in its price from the previous height of $1,200. Ayan, ganun din po yung nangyari dito sa taong 2016. Nagkaroon din po ito ng downturn na 50% mula sa kanyang previous high na nasa $1,200. Yan, nagkaroon po siya ng pagbagsak dito sa 550 hanggang $663. A similar pattern of 50% reduction repeated in the build-up of Bitcoin's most recent halving. Kaya yan, naobserbahan daw po na may mga 50% na reduction na yan paulit-ulit sa kada nagaganap ang Bitcoin halving. Kaya ito po yung chart na nagpapakita yan sa 50% na pagbagsak. Ayan dito. Kailan ba ito? Ito mga 2010, ayan, 2011 hanggang 2013. And makikita natin dito na may negative 56% po siya rito na pagbagsak dito. Bago po siya, ayan, nung 2013 ay ayan na po siya, dito na po siya sumabog. Yan, dito naman 2013 hanggang mga 2016 ay nakikita na rin natin dito na may negative 54% naman po siya na kanyang pagbagsak. Kaya bago po siya, ayan, nagkaroon ng pagsabog dito sa second halving, mga July 2016. Yung third halving naman po ay ganun din po, mga 2017 hanggang 2020. Ayan, nasa negative 52% naman yung kanyang pagbagsak. Yan, tapos medyo nag-consolidate siya, tapos dito po siya umangat noong May 2022. Ayan, naging $9,100 yung kanya, tapos umangat. Ngayon ay ito po yung nakalipas na halving natin. Mula noong 2021 po yan hanggang 2020. Ayan, ngayon paparating, ito po pala yung kasalukuyan. Ayan, nagkaroon po tayo ng negative 50%. Ayan, magkakaroon posibleng 50% yung mga nasa 50% yung pagbagsak nito. Kaya yan, may question mark po rito. Yan, baka 50% or higit pa, hindi po natin alam. Kasi ayan, nandito po tayo sa kasalukuyang halving na ito. Fourth halving event po yan, April 2020. Kaya yan, kung pag nakapasok na po rito at lumabas na po siya, dito na po siya mag-uumpisang sumabog. Kaya yan, napakalapit na po. Last chance to stock BTC at low price. Kaya yan, ito na raw po ang panghuling pagkakataon para makabili ng Bitcoin sa mababa po nitong presyo. With this pattern holding true for Bitcoin's past events, the technical analyst suggested that Bitcoin could be poised for a significant correction. He sees the asset gravitating around $34,000 by the time of the next halving. Note that Bitcoin hit a peak of $69,000 in 2021. Kaya yan, ayon po sa analyst na ito ay yan nga, magkakaroon ng isang significant correction. Malaking correction po yan at posible po siyang bumagsak hanggang sa $34,000. At ito na raw yung last chance na pagkakataon
para makabili sa ganito kababang presyo itong si Bitcoin. The next halving anticipated in April, it implies the leading cryptocurrency could experience a 20% decline from its current value of $42,500, aligning with the expected 50% decrease historically associated with such events. Kaya yan. Ito po ay yung kanyang pagbagsak po kasi sa kanyang kasalukuyang presyo na ito ay nakabase po kasi ito sa 50% na decrease ng kanyang previous price performance. Ayan, sa kada pagsapit po ng halving event. Ultimately, Titan of Crypto emphasized that the $34,000 could represent the last opportunity for investors to accumulate Bitcoin at such a comparatively lower price point. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina. Ayon po kay Titan of Crypto ay ito na raw po yung presyo. Yan, pinakamababang presyo. At ito yung pinakahuling pagkakataon para makabili po tayo sa ganito kababang presyo ni Bitcoin. This implies that the next 3 months could be crucial for investors looking to increase their Bitcoin holdings before the anticipated price surge following a halving event. Contrarily, another market expert has presented a divergent perspective based on Bitcoin's historical patterns. This expert contends that Bitcoin might undergo a noteworthy bullish trajectory leading up to the April halving. Kaya yan pong muli yung prediction dito ni Titan of Crypto. Yan, ito ko po yung kanyang pinakita na kanyang chart na kanyang naging basihan ng kanyang analysis dito. Sa kada halving, ayan, at habang lumalapit na po sa magaganap na halving, yan, katulad nitong first halving noong November 2012, ayan, ay nagkaroon po siya ng price decline na negative 56%. Nitong second halving naman, July 2016 ay negative 54%. Third halving, May naman 2020 ay negative 52%. Kaya ngayon, fourth halving na magaganap ngayong April 2020 ay inaasahan po ni Titan of Crypto na magkakaroon din ito ng mga 50% na decline bago ito umangat sa kanyang presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.